Naniniwala ka bang may yayaman sa pagtitinda ng kikiam, fishball at iba pa? Naniniwala ka bang may kakayahang umangat ang mga taong ganyan lamang ang negosyo? Hindi natin masasabi na oo o hindi dahil hindi pa natin ito nararanasan. Ang iba ay nagsisimula ng maayos sa ganitong negosyo, ngunit hindi rin ito nakakayanan. Iba si Fatima sa kanila sapagkat siya ay matyaga, matapang at malakas ang loob para ipagpatuloy ang nasimulan niya. Siya ay 26 na taong gulang, nakapagtapos ng kolehiyo kahit mahirap lamang siya at nakikitira sa tita niya. Bili na po kayo, bagong luto, presyong pangmasa at masarap ang suka. Sigaw nitong paulit-ulit kaya't dumarami ang mga bumibili rito. Magkano to? Ani ng isang customer na nakaturo sa fishball. Piso 2 piraso lamang po yan, murang-mura. Masiglang sagot ni Fatima at inalalayan ang customer na marami ang binili dahil sa mura na ito. Naku iha, may kinikita ka pa ba? Tanong ng isang matandang bumibili. Agad siyang napangiti nang makita ito. Ito ay walang iba kundi si Aling Nena, ang itinuturing niyang lola dahil sobrang gaan ng loob niya dito. Aling Nena, kayo po pala yan. Kumusta na po kayo? 3 araw ko na po kayong hindi nakita. Kumusta po ang pakaramdam niyo? Sunod-sunod at may halong pag-aalalang tanong ni Fatima. Iha, ayos lang ako sa awa ng Diyos. Ay hindi ako nagtagal sa ospital at nakalabas din ako kaagad. Ani nito at dahan-dahan kinuha ang mga mansanas na dala niya. Ako ay uuwi na iha at magpapahinga pa. Narito ang mga pasalubong ko sa iyo at uunahan ko na iha. Huwag mong ibalik sa akin dahil hiling ko na tanggapin mo yan. Ani nito at hindi na nakatanggi pa si Fatima. Mag-iingat ho kayo. Pag ako po ay may bakanteng oras, agad po akong tutungo sa inyo. Maraming salamat po. Pasasalamat ng dalaga. Gabi na nang naubos ang paninda ni Fatima. Wala rin siyang mga stock dahil sa maski ito ay nasimot. Habang inililigpit ni Fatima ang mga pinagamitan niya, nagulat na lamang siya na biglang nahulog ang mga gamit niya. Ano ba yan? Parang harang kasi. Sigaw ni Kiana, ang kanyang pinsan na ubod ng kasamaan sa kanya. Kiana naman, hindi naman kita inaano, nananahimik din ako. Bakit ba kasi ganyan ka? Kalmadong tanong ni Fatima sa pinsan. Hindi ba halata, Fatima? Ayoko sa'yo. Ayoko ng existence mo. Kaya pwede ba? Huwag kang paharang-harang sa daraanan ko. Dagdag pa nito, muli ng pasigaw. Babaan mo na nga yung boses mo. May mga bata na natutulog. Hindi rin naman kita pinipilit kung ayaw mo sa akin ha. Pabulong na sagot ni Fatima dahil alam niyang marami na ang tulog. Baka nakakalimutan mo, Fatima. Nakikituloy ka lang sa amin. Kahit anong oras, kaya kitang patalsikin. Bastos ka rin eh. Sigaw nito at muling isinipa ang mga nalaglag niyang gamit. Tumigil ka na nga kaya na. Huwag mong sira ang mga ginagamit ko sa pagnenegosyo. Si Tita Daya naman ang nagpatuloy sa akin. Kaya kung ayaw mo sa akin, huwag mo na lang ako pansinin. Sabi ni Fatima at dinampot ang mga gamit. Matapang ka talaga eh no. Bulong ni Kiana at walang pasabing itinulak si Fatima dahilan para mapaupo ito at hinagisan niya ng mga gamit. Bumaling ang tingin niya sa mga sausawan na hindi pa naililigpit kaya ibinuhos din niya ito kay Fatima. Ayan, di ba matapang ka? Matatag at malakas ka? Kaya yan ang nararapat sa'yo na umaasang may mararating ka sa buhay. Ani nito at tumatawa. Tumigil ang oras para kay Fatima habang nararamdaman ang malamig na suka at mantika na dumaloy sa kanyang katawan. Nakaupo siya sa malamig na semento, basang-basa, ngunit hindi siya kumikilos. Hindi dahil sa wala siyang kayang gawin, kundi dahil pilit niyang pinipigil ang mga luhang gustong tumakas mula sa kanyang mga mata. Alam niyang isang kahinaan ito na ayaw niyang ipakita, lalo na sa harap ni Kiana. Kiana, tama na. Hindi na kita pipilitin na gustuhin ako. Pero wag mo na akong pagbuhatan ng kamay. Mahina ngunit may halong tapang na sabi ni Fatima habang tumayo siya. Nanginginig ang mga kamay sa pagkolekta ng mga gamit. Ngunit imbes na kumalma, lalong nagalit sa Kiana. Huwag mo akong turuan, Fatima. Ikaw ang walang pakialam dito.
Kaya nga walang gustong tumulong sa'yo kahit kailan. Wala ka na ngang pamilya. Walang tutulong sa'yo dito. Napatingin si Fatima sa kanya. Ang mga salita ni Kiana ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Minsan na rin niyang tinanong ang kanyang sarili kung may patutunguhan pa ba ang lahat ng paghihirap niya. Lalo na't wala siyang pamilya o mga kaibigan na masasandalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang lumalaban. Hindi kita kailangan, Kiana. Kakayanin ko itong mag-isa. Ang tanging tugon ni Fatima bago siya nagpatuloy sa pagliligpit. Matapang ka nga, Fatima. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabot. Sabi ni Kiana bago ito naglakad papalayo. Naiwan si Fatima na nag-iisa sa dilim ng gabi. Pilit na itinatago ang sakit na nararamdaman. Hinayaan niyang tumulo ang ilang luha habang tinatapos ang pag-aayos. Hindi niya alam kung paano magsisimula ulit sa susunod na araw. Ngunit may isang bagay siyang alam. Hindi siya susuko. Kinaumagahan habang nag-aayos si Fatima ng kanyang pwesto, napansin niyang may isang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa isang malapit na bahay. Matangkad ito, may maamong muka, at parang malalim ang iniisip habang tinititigan siya. Hindi niya ito kilala, kaya't binaliwala lamang niya. Lumapit ang lalaki kay Fatima matapos ang ilang sandali. Magandang umaga. Ikaw si Fatima, di ba? Bati nito. Nagulat si Fatima at agad na tumango. Opo, ako po iyon. May kailangan po ba kayo? Ngumiti ang lalaki, halatang mabait. Ako si Angelo. Ako ang may-ari ng bahay na inuupahan ng mga tita mo. Narinig ko mula sa ilang mga kaibigan ko na napakasipag mo raw na magtinda dito. Napayo ko si Fatima sa hiya. Wala po yun. Kailangan ko lang po magtrabaho para sa pangangailangan. Nakita ko rin kagabi yung nangyari sa inyo ng pinsan mo. Sabi ni Angelo, ang tinig niya ay puno ng awa at malasakit. Bakit mo hinahayaan na tratuhin ka ng ganun? Napabuntong hininga si Fatima. Wala na po akong ibang matutuluyan. At si Tita Dayan lang naman po ang tumutulong sa akin. Kaya kahit mahirap, tinitiis ko po. Tumango si Angelo, halatang iniisip ang sitwasyon ni Fatima. Alam mo, Fatima, nakita ko kung gaano ka kasipag at katyaga. May pinapatakbo akong maliit na negosyo at sa tingin ko, magaling kang magiging partner doon. Kailangan ko kasi ng katulad mo, masipag at may malasakit sa trabaho. Nagulat si Fatima sa alok. Talaga po? Pero ano po ang kapalit? Walang kapalit, sagot ni Angelo. Gusto kong tulungan kang umasenso. Siguro, pwede kang magsimula sa isang maliit na branch sa negosyo ko at kung magustuhan mo, pwede pa nating palawakin yun. Nagdadalawang isip si Fatima. Masyadong maganda ang alok para maging totoo. Ngunit may bahagi ng puso niya na nagsasabing subukan niya. Hindi ko po alam kung kakayanin ko pero susubukan ko po. Ngumiti si Angelo. Sigurado ako na kakayanin mo. Bukas na bukas, pwede na tayong magsimula. Sa sumunod na mga araw, naging abala si Fatima sa pagtulong kay Angelo. Tinulungan siya nitong magpatakbo ng isang maliit na karendarya na nagbebenta ng mga lutong bahay, na pagkain at street foods. Marami ang tumangkilik sa kanilang karendarya, hindi lang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil na rin sa kabaitan at tiyaga ni Fatima na laging nag-aasikaso sa mga customer. Habang umaasenso si Fatima sa negosyo, lalong sumidhi ang inggit ni Kiana. Nakikita niya kung gaano napapansin ni Angelo si Fatima at kung paano ito tinutulungan. Lalong naging masama ang trato ni Kiana kay Fatima. Ngunit imbis na panghinaan ng loob, lalo namang pinatibay nito ang determinasyon ni Fatima na magtagumpay. Isang araw habang abala si Fatima sa karinderya, nilapitan siya ni Kiana. Nagpapanggap ka lang ba na mabait para makuha mo ang loob ni Angelo, no? Asik nito. Hindi muna sumagot si Fatima at nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa. Ngunit ang mapansin niyang hindi aalis si Kiana, huminto siya at tinitingnan ito ng diretsyo. Hindi ko kailangan magpanggap, Kiana. Kung galit ka dahil tinutulungan ako ni Angelo, hindi ko na yung problema. Pinagtrabahuhan ko ang lahat ng ito. Lahat ng meron ako ngayon, pinagpaguran ko. Pinagpaguran? Hagik-hik ni Kiana. Ano bang alam mo sa pagnanegosyo?
Wala kang karapatan dyan, Fatima. Nagmamagaling ka lang. Nag-init ang dugo ni Fatima ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi kita pipilitin na paniwalaan ako. Hindi ko rin kailangan ng opinyon mo. Basta ako, gagawin ko ang tama. Hindi na muling kumibo si Kiana, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay nagsasabi na hindi pa tapos ang lahat. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Fatima, napansin niya ang pagbabago sa kanyang buhay. Naging masaya ang kanyang mga araw at sa wakas, nakaramdam siya ng tunay na seguridad. Ang tulong ni Angelo ay malaking bagay, ngunit alam niyang ang lahat ng tagumpay na tinatamasa niya ngayon ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang pagsubok ni Kiana na pabagsakin siya. Isang gabi, sinugod ni Kiana ang karinderya at sinubukang sirain ang mga paninda ni Fatima. Ngunit bago pa man siya makalapit, naharang siya ni Angelo. "Anong ginagawa mo dito, Kiana?" Malamig na tanong ni Angelo. "Wala kang pakialam. Walang karapatan si Fatima sa kahit ano dito," sigaw ni Kiana. "Huwag mong babuyin ang pinaghirapan ni Fatima," sagot ni Angelo na may halong galit sa kanyang boses. "Kung ganyan ka kadesperado, mas kailangan mong tumigil at mag-isip kung ano bang klaseng tao ang gusto mong maging." Lumuhod si Kiana, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Alam niyang hindi na niya kayang pabagsakin si Fatima, lalo pat protektado ito ni Angelo. Habang pinapakalma ni Angelo si Kiana, lumapit si Fatima. "Kiana, hindi ko gusto na umabot tayo sa ganito. Kung gusto mo, pwede naman kitang tulungan. Hindi mo kailangang sumira ng buhay ng iba para lamang makuha ang gusto mo." Ngunit hindi sumagot si Kiana. Sa halip, tumalikod ito at umalis. Iniwan si Fatima at Angelo na magkasama sa karinderya. Lumipas ang mga buwan, lalo pang lumago ang negosyo ni Fatima. Nakapag-ipon na rin siya at nakapagpundar ng sarili niyang maliit na bahay. Sa bawat hakbang ng kanyang pag-angat, naroon si Angelo upang gabayan at suportahan siya. Isang gabi habang nag-uusap sila Angelo sa harap ng karinderya, natanaw nila si Kiana mula sa malayo. Ito'y naglalakad ng dahan-dahan. Tila nawala na ng layunin sa buhay. Napansin ni Fatima ang pagbago sa anyo nito. Hindi na ito ang mapagmataas at galit na tao na una niyang nakilala. "Hindi ko na siya nakikita sa bahay," sabi ni Fatima may halong pag-alala. "Sa tingin mo, dapat ko pa rin ba siyang tulungan?" Ngumiti si Angelo, puno ng pagmamalasakit. "Hindi masama ang tumulong, Fatima. Kahit pa ilang beses kanyang sinaktan, kung naniniwala kang may pag-asa pa siyang magbago, subukan mo. Pero tandaan mo, hindi mo obligasyon na iligtas ang lahat." Tumango si Fatima. Alam niyang tama si Angelo. Pero sa kabila ng lahat ng sakit na dinulot ni Kiana, handa pa rin niyang bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, hinanap ni Fatima si Kiana. Nakita niya ito sa isang sulok ng isang maliit na parke, nakaupo sa isang bangko. Tila malalim ang iniisip. "Kiana," tawag ni Fatima. Napatingin si Kiana sa kanya, ang mga mata'y puno ng hinanakit at kalungkutan. "Ano ba ang gusto mo?" "Gusto kitang tulungan," mahinahong sabi ni Fatima. "Alam ko na marami tayong pinagdaanan, pero hindi pa huli ang lahat. Kung gusto mo, pwede kitang isama sa negosyo ko. Magkasama tayong umangat." Tumingin lang si Kiana sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit may bahagi sa kanyang puso na gusto niyang maniwala na may mga taong handang magpatawad at tumulong kahit pa nagkamali sila. Makalipas ang ilang taon, naging matagumpay si Fatima sa kanyang negosyo. Mayroon na silang ilang branches ng karinderya sa iba't ibang lugar. At ang lahat ng ito ay nagmula sa isang simpleng pagtitinda ng street foods. Hindi na lamang siya nagbebenta ng fishball at kikiam, kundi pati na rin ng iba't ibang ulam at merienda na paborito ng mga tao. Si Kiana naman ay sumama kay Fatima sa negosyo, at kahit hindi naging madali ang kanilang muling paglalapit ng loob, natutunan nilang magpatawad at magkasama sa pag-unlad. Sa huli, natutunan ni Kiana na hindi ang inggit o galit ang mag-aangat sa kanya, kundi ang pakikipagtulungan at pag-unawa sa kapwa. At si Angelo,
Bagamat patuloy na tumutulong kay Fatima, ay nananatili lamang sa tabi niya. Hindi niya ipinilit ang kanyang nararamdaman, ngunit laging nariyan para sa kanya. Dumating ang araw na si Fatima na mismo ang lumapit sa kanya, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Minsan, hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat para sa lahat ng ito. Sabi ni Fatima kay Angelo habang nagkakape sila isang umaga. Ngumiti si Angelo. Kahit sino pa man ang makakilala sa'yo, Fatima, alam nilang deserve mo ang lahat ng tagumpay na to. At ako, natutuwa akong naging bahagi ng kwento mo. At sa ganitong paraan natapos ang kwento ni Fatima. Isang kwento na puno ng pagsubok, ngunit sa huli, nagtagumpay siya hindi dahil sa kuswerte, kundi dahil sa kanyang pagiging pagpupursige at ang kabutihang loob ng mga tao nakapaligid sa kanya. Ang buhay ni Fatima ay isang patunay na kahit gaano kahirap ang simula, basta't may sipag at tiyaga at tamang tao sa paligid, walang imposible. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.